This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Alas 6:10. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marinaga po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kanda mga barata sa lado nasyonal, UAE nagpadaraning tabang para man sa mga apektado kanda linog duman sa parte kan Mindanao. Defense Secretary Chuduro asinan sa iyang pamilya banda sa China, Hong Kong, asin man duman sa Macau. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado nasyonal, President Bongbong Marcos tulos na pinagsugo na busising investigasyon sa pagkagadan kan duang basketballista kan Ateneo din Manila. Meral ko nagpasudod nin paglangkaw na singil sa kuryente ngunya na bulan kan Hunyo. Sa satuya pa nga pamayukan ng mga barata, primerong batch kan mga private prosecutors sa laban kay Vice President Sara Duterte pangaranan na. CICC pinagpapaingat ang publiko laban sa Peking donation drive kasunod kan 7.8 magnitude na linog duman sa parte kan Mindanao. NCRPO ipinagpasararong sa full alert status para sa Independence Day ngunya na aldaw. Yan ang mga headlines kan na mga barata. Ang mga detalye sa dyan lang po pagkatapos po nin pagirumdum. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na agad sa Indokapusa ko po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nagpaluwas kan panibagong report ang mga autoridad mapadapit man sa 7.8 magnitude offshore Sarangani earthquake na nangyari kan na nagtalikod na aldaw kan na Lunes basado sa record kan PBOX kan nagtalikod na Webes o kasubang pagkahapon o minabot na sa 3,182 ang kabilugan na na-record na mga aftershocks poon ka na nasambit na mangyari ang pinakamakusog na linog duman sa Mindanao. Poon kay niya o minabot sa 841 ana na plata asin na na-record na mga sa detalyadong mga eksperto. Mantang 64 sa mga aftershocks ana matian kana publiko sa manlaylay ng mga lugar ana magnitude kana mga aftershock ana pinagasasabing sa pagultanan kan 1.2 sa gudnang 6.4 na nagpailing kan padagos na aktibidad sa irarom kan dagat. Binabantayan kan mga ahensya ang sitwasyon tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga residentes duman sa mga apektadong mga lugar. Nangapudan ang
mga eksperto sa pampubliko o sa publiko na magdanay na maging alerto sumunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno kasumpay kan posibleng epekto kan aftershock kan makusog na linog duman sa parte kan Mindanao. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, nagsampa ni na kaso kriminal ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban man kay Alice Lil Guo. Ninuli man kan subuot tax evasion na asin na day pagtrayumpong mag-sumiter ka na annual income tax return sa poon kan 2019 sa gunang 2023. Pinagkakarkulong aabuton sa 1.008 billion pesos ang kakulangan na buwis. Kaibanan na ang surcharges sa kana mga interest. Ang kaso ni Guo ang pinakadakula sa 5 kasong kriminal na isinampa kan BIR kan Hunyo 11, 2026 na may kabilugan na pinagkakarkulong 1.46 billion pesos na tax deficiency. Basado sa investigasyon, nagluwas na si Guo ang may dakulang pagsasadiring lulunadan, helicopter, bank transaction as in investment sa manlain-lain ng mga korporasyon. Alagad day nagsumitikan income tax returns sa laog ni 5 taon. Ginamit kan BIR ang expenditure method tangani man aramo na and sa iyang income asin napagaraman na may dakulang undeclared income ang nasambit ng dating alkalde. Si Guo ang kinasuhan sa ilarom kan Section 54 kan National Internal Revenue Code NIRC para man sa attempt to evade or defeat tax asin Section 255 para man sa failure to file return and pay tax. Afera kay Guo, nagsampa manin kaso ang BIR laban man kay Clint Anthony E. Binsco Sister Food Corporation na kaibanan ang mga opisyal na sinda Yiling Wang asin siyang Shin Guo asin siyang pang mga respondyente ninulikan subot illegal na pagsasadiri kan haros 575,000 packs kan sigarilyo na mayo nin tax stamp. Pinagkakarkulong abuton sa 418.38 million pesos ang excise tax deficiency sa sinambit ng kaso. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagita sa lado nasyonal, si dating gobernador Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson pinagdako pa kana mga autoridad kasudma ninuliman kana kasong cyber libel case ana nasambit ng dating gobernador kanda Ilocos Sur pinagdako pa sa paagiman kan bisa kan mandamiento de aresto. Ini anda tulos man na nakapagpiyansa ni naabuton sa 60,000 pesos kaya nakaluwas man tulos sa karsel ang nasambit ng gobernador kan o dating gobernador kanda Ilocos Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, formal nang ipinagpailing sa House Prosecution Panel kana sudma ang inot na bats sa pagkaigwakan mga bitiranong private prosecutors na magiging katabang sa gigibo na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte duman sa Senado. Sigun ki House Committee on Justice Chairperson as in lead prosecutor Jervil Jinky Beatrix Lois True, pinagpapanginutan iyan kanda bats kan mga bistado nga mga litigator, dating opisyal kan gobyerno asin mga legal academic na nagaboluntaryong magserbi na pro bono o mayo ni nabayad. Kabali sa ipinagpailing na abogado sinda dating Assistant Presidential Legal Counsel Marport T. Fua kana Picabara Law, veteran na trial lawyer Lorna Kapunan kana Kapunan in Castillo Law Office asin UP College of Law lecturer Amado Berhila Ligutan kana sa legal law. Kabali ang grupo sinda abogado Erwin Matiba, abogado Justin Ani Lamarca, Attorney James Brian Ibrahim, Attorney Sunya Margarita Binimerito Castillo, Attorney
Dayanda Melissa Lorenzo Singianda, Attorney Bitina Zamora, Attorney Lino Cris Kapunanda, sigun man sa House Prosecutor asin na Akbayan Party List Representative o si Manuel Chela Jukno, dakulaan maitatabang kan mga pribadong mga abogado sa pagpakaray kan mga ebidensya asin pagpipreparar kan mga testigos antes na isalang duman sa Senado. Binanggit ni Jukno na party na inikan tradisyon sa Pilipinas arog kan naging papel ninda bilang mga volunteer prosecutors kan mga impeachment trial ni dating Presidente Joseph Estrada. Pinaglinaw kan na liderato kan na panel na magdadanay sa irarom kan na direktang kontrol asin na pag-aataman kan House Prosecution Panel ang paglaog kan mga pribadong mga abogado bunga naman kan na mga reglamento sa lado kan impeachment. Pinaglalauman na magpapailing pa ang kamara kan mga masunod na mga batch kan mga private prosecutors sa mga maabot na mga simana antes na magpuon ang bista kan kaso sa impeachment ni Sara Duterte. Sa iba pang detalles kan mga bareta, pinagapod ni veteran litigator abogado Lorna Capuna na payback time o pagbabalik sa serbisyo kan banwaan ang pagpartisipar kani bilang saro sa mga private prosecutors sa gigibo na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Papanginutan ni Kapunan ana 10 di kalibring mga private prosecutors gikan sa tulong darakulang mga law firm kan nasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagboluntaryo ang grupo ni Kapunan na magserbi kan pro bono o mayong bayad tangani man na digdi tawanan gabay asin pakusugon ang House Prosecution Panel. Sa payag si Kapunan ang manginginot sa inot na batch kan 10 pribadong abogado gikan sa Kapunan in Castillo Law Offices, Picabar Law asin sa Legal Law na voluntaryong matabang sa House Prosecution Panel. Tinawan doon pa man ni abogado Amando Berhila ligutan ka na sa Legal Law na dapat pakarayun asin magdanay ang lay asin na patas sa gabos anuman ang katuyuhan o kang pangyarihan asin man kamugtakan ka na apelido. Pinag-question ka ni kung tano tasaro nga principal ana nakukulong ka na 11 taon ninuli man kan 5,000 pesos mantang ang sarong vice presidente anda iya matanggal sa pwesto sa tao kan subota sa lang paggamit kan milyon-milyon na napundo kan banwaan tinawando ni abogado Marport Pua kana Picabara Law na magsiservisindang iyo ang gabay tanganing masiguro na masusunod ang tamang proseso sa irarom kan konstitusyon, partikular na ang pagdul kan mga suporta sa pagkakaiguanin bista asin pag-rephrase sa mga House Prosecutor pag-abot man sa presenting rules kan korte. Pinaglalauman na formal na malaog asin magpapailing kan inot na batch kan mga pribadong abogado sa Senate Impeachment Court kasabay kan pagsampa kan House Prosecution Panel kan sa mga pre-trial brief sa maabot na pizza 15 kan bulan ni Hulyo. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, mayo nin kinakaipuhan asin dai pa kinakaipuhan na magsagibong unyan kan pinagaapod na loyalty check. Iyan sa lado man kan mga soldados kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP. Ini ang tinawan doon kan Palasyo kan Malacanang. Kasunod naman kan patadid ni Senador Pampiluping Lacsonda na may mga miyembros kan na AFP anda nagpapayag subuot kan pagkadiskontento sa posible subuot na magdalagan sa planong destabilisasyon laban man sa presidente asin sa iyang administrasyon. Sabi kan Palace Press Officer Yussi Claire Castro na basado naman sa liderato kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP, mayo sinda nin nakukuang anuman ang mga impormasyon manong digdi maski ngani padago sinda na nagbabantay sa party mismo kan na nasambit ng grupo. Sangunyan siniguro ni Castro na anlado kan Puwersa
sa Armada kan Pilipinas AFP magdadanay na aktibo asin nakikisumaro bilang mga profesional aram kani na ana mga nian sa indang mandato para man sa banwaan bunga naman sa lindong kan konstitusyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kinuntrangunyan kan Palasyo kan Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na digdi nagsasairarong subuot sa liderato kan administrasyon ang nagpapadagos sa nadiringkilan sa laog mismo kan Senado, sabi kan Palace Press Officer Claire Castro. Bakong kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga pangyayari na nagbubunga kan tensyon sa parte mismo kan Senado. Tinawan ni Castro na nasa record subuot na ang nangyaring ganda-related incident sa laog kan Senado. May pagtugot si Senador Alan Peter Cayetano. Binanggit man kanina, inako mismo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sa iyang pagpartisipar sa Senado para man maribayan ang liderato kan Senado asin man impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Ipinagpahig pa man ni Castro na dai asin bako si President Bongbong Marcos ang nagsugo na subuot pagtabang ni Senadora Robin Padilla de la Rosa na makadulag duman sa Senado. Sabi pa man kan Malacanang ang mga personalidad na nasasangkot sa nasambit ng pangyayari gabo sa arani asin kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ninuli kaniyan ipinagpahig ni Castro na daiman kinakaipuan kan liderato ang ugata kan kariribukan sa laog mismo kan Senado kung subuot pag-aabuso sa kapangyarihan para man protektaran ang Vice Presidente. Sa huri ipinagpahayag asin tinawanin advice ni Castro ang Vice Presidente na dai subuot magkaigwanin pamimihasa sa pagrataka sa ibang tao tangani man na digdi ipamati asin man ipailing na biktima siya sa mata kan publiko. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, tinawanin advice kan Palasyo kan Malacanang si Vice President Sara Duterte basahon na ang desisyon kan Korte Suprema sa kasong Abilino B. Cuenco tangani magkaigwanin pagkaaram mapadapit man sa patakaran kan Senado partikular na sa urulay kan pagpili kan liderato kani. Ini ang naging kasimbagan ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary Claire Castro matapos ipahayag ni Duterte na dapat mag-urulay ang gabos na 24 mga senador para maresolba ang issue sa liderato kan Senado kabali na ang mga nagtatago asin na ana mga nakakulong. Sabi ni Castro, daiya asin bakong makatotohanan ang suwestyon kan Vice Presidente ninhuli taan mga nakadukot asin man ana mga araning mga legislador na sa irarom kan jurisdiksyon kan korte asin na bako kan Senado kaya daisinda basta-basta makakapagpartisipar asin mada makakapagpabuto. Dinagdag pa kan opisyal na bilang sarong abogado kinakaipuan lang na pamilyar ang Vice Presidente sa mga legal na jurisprudensya mapadapita sa nasambit ng bagay. Pinaglinaw man ni Castro na kung gusto kan na Duterte na makabalik sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa tanganing makapagpartisipar sa mga sesyon na mas maray na inkaminaron ana nasambit ng senador arog kan ginibong lakdang ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay puan na subuot na digdi magpartisipar asin magsuko si Bato de la Rosa sa saiyang mga inaatubang na kaso. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata, lalo pang naglubo ang bilang kana mga individual na kumpirmadong nawawara kasunod naman ka nangyaring magnitude 7.5 na o 7.8 na linog na nagtama duman sa parte kan Mindanao. Sabi kan Office of the Civil Defense OCD, Asik Bernardo Rafaelito Alejandro D. Fort, ngunya na aldaw na kumpirmar kan Philippine authorities asin uminabot sa
33 katao ang missing asin padagos pang pinagahanap. Ini haros dubli sa dating 17 missing. Ninuli man kan nakalibis na mga aldaw. Padagos man kaya subuot ang pagluwas kan mga residente tanganing maibareta at nawawaraan sa indang mga kapamilya puon ka na nangyari ang makusog na linog duman sa partibismo kanda riyon kan Mindanao. Naglubo naman sa 688 katao ang bilang kan mga kumpirmado nga nairido ninuli man kan sinambit na nga linog. Sangon niya nagpapadagos ang paghanap kan mga missing. Mantang positibo pa man ang mga rescuer na may makukuha pang buhay. Tulong aldaw matapos man ang nasambit ng trahedya. Sangon niya nagpapadagos ang clearing operation sa mga guho na mga edipisyo o building sa inot na naarama na mayo ni na natumbahan o mayo man ni na anupaman na natambunan sa parte ka na sambit ng mga individual sa inot na rangkada kan paghanap kan mga autoridad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, isis na iserarom na ngunyan sa Paul Alert Estados. Ana National Capital Region Police Office epektibo ini kasudmang alas 5 nin pagkapon. Sabi ka na NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo. Inibunga naman kan masinsina na paglatag kan seguridad sa bilog na capital region bilang preparasyon sa mga posibleng hilo o hiro protesta asin iba pa nga kaparihong mga aktibidad. Iyan kasabay man kan selebrasyon kan ika 128 aldaw kan katalingkasan o aldaw kan Independence Day ngunyan aldaw. Activated ang gabos na command and control system as in emergency response assets para mada sa marikas na deployment kung kinakaipuan. Nakadeploy naabuton sa 8,000 na mga pulis sa bilog na Metro Manila para mada siguraduhon na tuninong ang pagsagibo kan pagtitiripon sa selebrasyon ngunyan aldaw kan independensya kabali sa mga panginot na babantayan ana mga tinampo binyo pagtitiripon asin protesta arog kan na Rizal Park, Bonifacio Monument asin pinaglabanan Memorial Shrine. Pinagsiguro kan Major Asilo ana pagbabantay sa mga importanteng mga pasilidad na posibleng iyo ang gigibuan kan mga serye kan mga kilos protesta arog kan na Senado kung sa nakalatag na ang mga miyembros kan PNP puon paman kasudma sagud na ngunya na aldaw. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, pinag-iingat ngunyan kan cybercrime investigation and coordinating center CICC ang publiko gikan man sa mga peaking mga donation drive kasudod na kan nangyaring magnitude na 7.8 na linog duman sa parte mismo kan Mindanao. Apat na aldaw na ang nakakaagi. Ang patanid ka na sambit ng opisina posibleng digdi. Samantalahon ka nagkapirang mga grupo ang pangangaipo kan kadakol ng mga apektado tanganing maglansar kan mga peaking mga donation drive asin na digdi makatimos o makakuanin na pundo para man sa sindang pansadiring mga entries. Paliwanag pa man kan CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nagiging modus kan mga nasambit ng grupo ang pag-inkaminar sa mga donor na magtataulang ng kas imbis na in-kind donation. Permi man na ginagamit kan mga ni ang social media subuot para maabot ang mas kadakol na mga donor. Sabi pa man ni Paraiso, mayo ni pinagpapaluwas na breakdown o resibo sa mga nakukuang mga donation asin imbis. Ini nagkakawarara na lang ana mga ini kapag nakakuana ni na kwarta na dapat kuta na magserbing donasyon sa mga residentes na apektado kan linog. Tinawan doon na kan direktor na si Paraiso sa publiko na padanayon ang zero trust policy para maiwasan na mabiktima kan mga nasambit ng mga scammer. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa ladwa lokal o lado nasyonal,
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, liwat na pinaglalauman na kana mga konsumidor ana magabat na pasanon kan sa indang babayadan sa kuryente ngunya na bulan kan Hunyo matapos na magpasudod nin dagdag na singil ana Manila Electric Company o Meralco sa abiso kan Meralco alangkaw nin 0.1488 pesos kada kilowatt hour an household electricity rate para man sa bulan kan Hunyo. Inuli kaniya kabidugan na singil kan kuryente aabuton sa 14.483 pesos kada kilowatt hour asin na 14 pesos point 33 45 centavos an kada kilowatt hour kan bulan kan Mayo. Sabi kan kumpanya nasambit ng adjustment kasumpay kan na haros 29.76 pesos na dagdag na bulanan na babayadan kana mga sinasabing mga konsumidor sa nagkukonsumo ni naabuton sa 200 kilowatts hour. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada mga tugang sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pang detalyes ipagpapangalad ngunya na maglaog sa mainland China, Hong Kong asin Macau si Philippine Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. asin man an sa iyang agum pati naman an sa iyang aki bawal man an sisay man na transaksyon o pakikipag-ulay sa mga kumpanya sa China sa Sainda. Ginibo ana lakdang ninulikan subuot salang pahayag kan sekretaryo laban na sa Sainda na siguna sa Beijing nakakaraot sa relasyon kan duwang nasyon kan China asin Pilipinas sa Sainda mga interes daiba na pig tawan doon kan China kon arin mismong pahayag kan Sainda nga pinagasasabi na sala digdi sa mga pinagbutasan na pahayag kan sekretaryo kan depensa. Sangunyan, mayo pang pinagpapaluwas na pahayag ang defense chief mapadapit sa itinaong sanksyon kan China. Alagad inot nang ipinagpahayag ni Teodoro na mayo siyang plano na magduman sa nasyon kan China. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin barita lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang ngunyan sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata na kita ngunyada sa lado lokal. Pagkaragos na pagsuporta sa 4-piece Bicol bilang sarong rural health midwife perming preparado na magtabang si Shara Jane Kapili sa mga miyembros kan Pangtawid Pamilya Filipino Program kan 4-piece bilang sarong nagpapadangat na inaasin na agum
namamatian ni Shara ana kadipisilan sa ladukan buhay kaya manda ini nagduwa-duwa na magtabang sa mga pangangaipo parte kan kondisyon kan programa asin regular na pagpapa-check up sa mga monitored children sa rural clinics. Perming nagbabantay si Sara sa nutrition sa mga aki na may nag-iedad 0 sa gudnang 2 anyos. Pinagsasabing na i-record ang sa inyong mga timbang asin mana ang sa inyong mga langkaw o height maging deworming asin pagdulkan vitamina A sa sainda partinikan sa indang trabaho bilang sarong community midwife. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa ladwa lokal, iba pang detalyes sa pinagatawan ni na payag kada City Task Force kalinigan ang mga tsufer kana jeepney na namamasada sa parte mismo kana syudad asin mga pagtaraid na mga lugar na daiya tugutan na maglunad ang mga badyaw sa saindang mga luludadan tanganing masiguro ang seguridad kan mga pasayro sa pahayag tinawan doon kan Task Force kalinigan head Mark Andy Marbella na parte ni kana mga lakdang tanganing makatabang sa pagdanay kana karahayan asin manda seguridad kan publiko kasudud man kan na i-record ng mga insidente kan subuota panggagapo sa nagkapirang mga lugar kan syudad asin manda kinakasangkutan kan nagkapirang mga badyaw sa parte mismo kan syudad kasumpay kanay pinagapayag ni Marbella na digdiya nakipag-ulay na sinda sa City Social Welfare and Development Office CSWDO tangani manda na matawanin atensyon ang padagos na pagdakul kan bilang kan mga badyaw sa laog kan syudad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyana sa ladwa lokal na sa linyaman si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Alas 4:20 ning paghapon dakupon kan mga pulis sa Sitio Guho, Barangay Peña Francis sa Diligalligo, Camarines Sur. Ang rank number 4 most wanted person sa probinsya ng Camarines Sur. Ang suspect na si alias Lan, 41 anyos, ang dinakupuli sa warrant of arrest kani para sa kasong qualified rape sa irarom kan Article 2665 kan Revised Penal Code na may ang miyendahan kan RA 8353 laban sa sarong minor de edad asin ili mayong pigrekomendahan piyansa. Para sa BBS News, Poet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas lalong naglangkaw ang inflation rate sa laog kan Camarines Sur. Asin ini ana sinasabi subuot na nagaluya ni naabuton sa 8.2% poon paman kan Mayo 2026. Aros nagluya nin 8.2% ang inflation rate sa laog kan Camarines Sur sa bulan kan Mayo 2026 poon sa 8.6% kan bulan kan Abril 2026. Sigun pa man iyan sa Philippine Statistic Authority PSA Camarines Sur sa isinagibong pahayaga o press conference kasudma ni na pagkaaga. Sigun sa PSA, panginot na rason ka na pagbaba kan inflation rate, ang mabagal na paglangkaw kan presyo kan sektor kan housing, water, electricity, gas, asin na mga fuels. Naga-record ini ni naabuton sa 9.7% inflation poon kan bulan kan Mayo asin na 11.1% poon kan bulan kan Abril. Nakatabang man ang pagbaba kan inflation ana mas mabagal na paglangkaw kan na presyo kan sektor kan transportasyon na nag-record nin 22.9% inflation asin pod en nana alcoholic beverage na may 5.5% inflation. Mantang nagbaba man sa 7.4% ang inflation sa bilog na Rion Bicol kan Mayo 2026 poon sa 7.6% kan bulan kan Abril 2026. Kabali ang Camarines Sur sa apat na anom sa probinsya kan Bicol na nakapag-record nin mas hababang inflation rate kan bulan kan Mayo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal,
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na pinagpatunayan kan kaugma Kaps an sa indang tibay sa pagpapasudod kan lay matapos man na madako paan sarong rankless sa provincial most wanted person duman sa parte kan syudad o sa Quezon province sa isinagibong manhunt operation kan mga miyembros kan autoridad. Pinagbisto ang suspect na si Leo, 30 anyos, soltero, mayo nin trabaho asin residentes kan Katanawan, Quezon. Ang matrayumpong operasyon pinagpanginutan kan mga tawan kan Sangay Municipal Police Station sa irarom kan liderato ni Police Major Michael I. Molina katabang ang operatiba kan Tayaba City Police Station. RIU-5 PET Camarines Sur, 2nd Police Mobile Force Company Camarines Sur Provincial Office, asin ang 3rd SOU kan PNP Maritime Group. Nadakop ang suspect sa bisa kan mandamiento de aresto sa Section 3 kan Republic Act number 10883 on pinagapod na anti-carnapping law. Egwanin piyansa na 300 pesos para sa kasong robbery sa irarom kan Article 293 Revised Penal Code. Asin man 36,000 pesos ang piyansa para man sa pagkakadakop kani sa alternative recording. Nasambit ng suspect yaon ngunya na nakakulong na sa ipatura kan pulisya duman sa banwaan kan Sangay, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nasa linyaman si Darrell Banyas. Darrell, kamin. Ipigsugo ni Department of Public Works Secretary Vince Dizon ang tulos na mobilisasyon kan mga heavy equipment asin manpower tangarig na pakarayon o hirahayon ang mga naraot na parte kan Philip Tigaon Boundary Road diyan sa barangay Sibagwan sa Banwaan kan Sangay, Camarines Sur. Pig-deploy naman ang technical team tangarig magkondusir nin hararom na assessment na naraot na parte kan tinampo asin aramon ang kinakaipuhan na panghaluyan na intervensyon. Naghagad man pag-insyende ang DPWH Region 5 sa gigibuhon na o sa pigigibong paghirahay kaini asin isigurar na matauman sinda ni regular na update sa ginigibong 24/7 na paghirahay kan sinambit nang nag-collapse na tinampo. Target kanahen siya na mahirahay ang boundary road kan Camarines Sur asin Albay sa urog na madaling panahon nangarig maibalik ang bulos kan trapiko sa lugar mantang inasigurar ang kaligtasan asin konbenyensya kan mga motorista asin mga residente duman. Nagirumduman na naraot ang sinamitang parte kan na Philip Tigaon Boundary Road kan nagtalikod na Lunes ninhuli man sa makusog na pagbagunas nin Oran. Dagdag na bareta sa lokal. Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, lalaking nag-blackmail asin nagbanta sa babae arestado duman sa parte mismo kan Banwaan kan Sipokot, Camarines Sur. Dakop ang sarong 39 anyos na lalaki pinagbisto nga si Louie sa entrapment operation sa Sipokot, Camarines Sur matapos subot nabantaan ang sarong babae na binisto sa iyang alias na si Meriam sa ipinagkukuriyat kana sa iyang masilang ng video sa internet kundi ini makikipagilingan sa iya. Nagbanta man subuot ang suspek nagagadanon ang biktima asin ang pamilya kani nasamsama sa suspekan sarong cellphone na pinagtutubran ginamit sa pagbabanta sarong improvised pistol na may karga ni na bala. Nagluluwas sa verifikasyon kan na pulisya na igwa ini ni na nainot ng kaso na grave threats, kidnapping asin pagbalga sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Sigun sa PRO 5, padagos nindang pinapakusog ang kampanya laban sa cybercrime asin iba pang mga krimen na nagagamit kan mga teknolohiya tanganing manakot asin makapagsamantala sa kapwa.
Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nag-inspeksyon na si Mayor Leni Robredo sa Zona 5 asin Zona 7 kan Barangay kan Tabuco. Kasud matapos na makaresibinin mga barata manungoda sa mga baradong mga drainage sa lugar. Kaiba kan alkalde sa pag-inspeksyon na iyo si Consial Aris, mga representante kan Department of Public Works and Highways o DPWH, si Engineer Rigor, asin man ang mga opisyal kan Barangay kan Tabuco sa panginginot man kana barangay kapitana si Elisa Carmona segun digdi Oberto kana pagbisita na mailing ang sitwasyon asin maaraman ang mga kinakaipuan ng mga lakdang para man maresolba ang problema sa lado kan drainage asin malikayan ang posibleng pagbaha sa lado kan komunidad sa pagabot kan panahon nin tag-uran. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lado lokal magiging simple alagad makubuluhan ang gigibo na pagsilibrar kana aldaw kan independensya ngunya na aldaw pit sa 12 kanda bulan kanda Hunyo sa laog kan siyudad Canaga. Ini ang pinagbutasan na paayag na City Hall sa paagiman kan na City Event Protocols and Promotion Office nakasentro subot ang selebrasyon sa pagduhol nin onra sa mga bayani nga nagsakripisyo kan buhay asin nagwalat kan makabuluhan na kontribusyon sa laog kan nasyon tangani man na makuha ang katalingkasan o ang independensya. Ngunya na aldaw ang nasambit ng okasyon para man sa publiko yan bukas gigibon dyan sa Partikan Plaza Rizal kan Siyudad Canaga sa kada komunidad pinag-iimbitaran asin ang mga opisyalis kan siyudad na gustong magpartisipar sa nasambit ng selebrasyon anda independensya sa laog kan Pilipinas pinagsisilibrar ngunyan aldaw asin iguana ika 128 taon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal kinakaipuan ng mapakaray ang sistema sa bulos kan trapiko digdi sa laog kan siyudad kan Naga ninuli tagurumok ng maray asin na grabe na ang problema. Ini ang tinawan doon ni Mr. Rene Gumba. Sinabi ni Gumba na padagos na nindang pinaga-aasikaso ngunyanda ang problema sa bulos kan trapiko sa laog kan na Siyudad Canaga. Sering man kinakaipuan subot ini na pagtarabang-tabangan kan mga interagency approach. Ninulit ini daiman kakayahod na masulong resolveran kan na sa indang opisina. Makakatabang digdi kan na grupo kan na PSO, iyo ang Philippine National Police o PNP, pati naman ang Transportation Office LTO na iyuman ang nangangatama na sa lado kan tinampo sa imana parte kan nasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda mga tugang sa barata sa luwas kana nasyon sa satuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon. Padagos ngunyada anda pagkakaigwa ninda pagbabanta kanda Russia o kanda Russia asin mana kanda grupo kanda Iranda padagos-dagos nindang abalusun na anda pag-aatake kanda Estados Unidos sa mga barko kana Iran yada ninhuli man kana daisubuot nagkukumpli sa mga napapag-ulayan na Estados Unidos de America asin man ana nasyon kana Israel ani man magkaigwanin na konkretong untok putukan
pinagapayag ka na nasyon ka na Iranda magpapadagos-dagos sa ada pagpalus ninda asin pag-aatake sa nagkapirang mga lugar na kung saan yaon ang puwersa kan militar kan Estados Unidos de Amerika pati naman kan nasyon kan Israel. Takod kayanda pinagasaran giraray ang mayor na dalanda parte mismo kan mga barko dumanda sa parte mismo kan nasyon kan Iran. Naglalauman nuli man ka na pag-sara ka na mayor na agihanda, posible subuot na digdi maglangkaw na naman asin maapiktarad anda pagbiyahe kan mga krudo asin ini posible nga maglangkaw na naman ang presyo sa pangkinabanda na merkado. Uli naman kada pagbawal ka nasyon kan Iran na kaagi dumanda sa nasambit ng lugar ang mga barko na pig sabing iyukuta na ang maatod ang produktong petrolyo. Sa tuyang barata ngunyanda mga tugang barata kita ngunyanda sa luwas o sa kinabanin na Karawat. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanin na Karawat, sinasabi na sa kawat na NBA nangako si San Antonio Spurs sa bigman na Victor Wembanyama na mabangon pa ana sa indang team sa do or die na Game 5 laban sa New York Knicks. Antes kaniya nagdaog ana San Antonio sa Game 4 sa tao ka na 27 points na halftime lead kana sinambit ng team kontra sa Knicks. Ini ang pinakadakulang comeback sa kasaysayan ka na NBA Finals. Sabi ni Wembanyama, duwa lang ang opsyon ka na sa iyang team. Ini ana magluhod sa Knicks o puwersahon ana Game 6 laban sa Spurs players asin na bilog na management mayo nina ibang hinahagad kundi digdi makabangon gikan sa 3-1 deficit kaya sigurado na magtatarbagan an mga ini na puwersahon ana kada saro o duwa na game laban sa New York. Naghapot man ang 20 anyos na bigman mapadapit man sa moral kan kupunanda matapos na mamatian ang 27-point comeback kan Knicks. Sigun sa Spurs Center, maski dipisil na akuon ang resulta kan Game 4 aram kan na bilog na team nakadakol nin na sala ana sa indang nagibo orog na sa second half. Sering man siniguro kani na magdadanay na positibo ang bilog na team kasabay kan na pagbabalik kani sa San Antonio, Texas kung sa ina nakatalaan na gibon ang Game 5 kan kawat sa NBA Finals. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department na kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa ilong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:07. Mga tugang marinaga ko si Junel Cuba. Headlines kita kanda sa tuyang mga barata kitang unyada sa ladua lokal. Secretary kan NPA digdi sa Bicol nadako pa kana mga autoridad. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata 135 mga personay kan Naga City Police na ipasairarom sa drug test.
Sa satuya pa nga pamayukan barata, bistado nga drag queen na gikan duman sa partikan syudad kan na Legazpi na kamati nin harassment sa sarong drag queen event duman sa syudad kan na Legazpi. Insidente kinundina kan na LGBT community. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata pa kita sa lado lokal, saro na naman na pusyer nadakop ka na mga miyembros ka na Philippine National Police o PNP digdi sa laog ka na syudad ka na Naga. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sa satuya nga pamayukan mga barata sa lado lokal, mayo pa nin malinaw na plano mga magurang ka na nagadanda na aking duwang babae kung sa ina sinda maistar matapos na masulo ana sa harong magtugang na nasulo o magtugang na nagadanda sa kasulo dyan sa party ka na Kararayan magkugusan pa nanakua an sa indang mga lawa sa laog ka na CR sa indang harong. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan lang po pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atok detalyes kita kan sa tuyong mga barata. Ako po si Junel Cuba, Secretary kan NPA sa Bicol na dakop kan mga autoridad. Dakop sa bisa kan mandamiento de aresto sa kasong murder si Kaili. Pinagkukonsidera na PRO5 sa Bicol most wanted persona asin na may katungdaan sa partibismo kan na New People's Army bilang Sub-Regional Committee for Secretary kang kilusan na larangan na Guerrilla 83 North sa irarong kan Bicol Regional Party Committee. Mayo nin pinagtalaan na piyansa na korte. Sinabi kan mga autoridad na an operasyon na ang resulta kan dagos-dagos na surveillance intelligence validation na asin discreet monitoring sa mga iro kan na nasambit ng suspect ang mga unit gikan sa San Fernando Municipal Police Station, Masbate Provincial Police Office, Provincial Intelligence Unit, First Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Division, Tracker Team, 502nd Regional Mobile Force Battalion, Kanda Regional Office No. 5 kan PNP, asin man kan 96 Infantry Battalion, asin Military Intelligence Company kan Philippine Army, nagkaigwa kan pinagapod na close coordination tanganing masiguro na madakop ang nasambit ng sekretaryo kan NPA sa Bicol Region iga tawan man ninda onra asin man pag-umaw kan Police Regional Office No. 5 Regional Director Police Brigadier General Erisoto Miranda ang mga operating units sa kan PNP asin militar sa saindang disiplina sa pakikipagtabangan tanganing digdi madakop ang nasambit ng sekretaryo kan NPA sa Bicol Region.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, apat na aldaw poon kan maideklara bilang OIC City Director kan Naga City Police Office si Police Colonel Rizaldi Caballero tulos na pinagsugo sa liderato kan Philippine National Police sa laog kan Naga na isa irarom sa random drug test and maabot sa sentro 35 mga lalaking pulis na nakadeploy sa parte kan Naga City Police Office NCPO. Sabi kan Police Lieutenant Colonel Elmer Azores, sinda subuot ang ginibong prioridad sa irarom kan drug test ninuli kan sindang trabaho asin direkta nga nakatutok sa mga anti-illegal drug bypass operation. Ini tanganing masiguro na mayo nin si man ang mga operatiba sa sindang lado na sangkot sa sindang illegal na aktibidad sa droga. Kung igwaman subot na personay kan PNP ang magiging positibo sa inot na drug test, ini maagi pa man sa confirmatory test. Ang sisay man na magpupositibo sa confirmatory test, sigurado subot asisibak sa serbisyo kan pagiging sarong miyembro kan pulis asin mayong lalauman na anuman na makukuha sa parte kan na gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagkitangunyanda sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet kamen. Matrayon pong naristar ka pinagsarong pwersa kan si Pukot Municipal Police Station asin Camaristor Police Provincial Office ang sarong 39 anyos na may alias na Luis sa ginibong entrapment operation ala 1:45 ling paghapon sa Sipokot Camarines Sur huli sa kasong violation of 9262 grave coercion, grave threats katakod kan RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Sigon sa report, nagreklamo ang sarong alias Miriam, 36 anyos, matapos siyang patanidan kan suspect na ibabalangibog sa internet ang sarong basilang video kan kung dahil siya makikihilingan igdi. Pigsabihan pa ni, nagagadulong pamilya kung o kanada ko po ang suspect na ko igdi ang improvised pistol asin mga bala kan verifikaron na pag-araman na ang suspect igwang kasong kidnapping, grave threats asin violation of RA 92. Ito suman sa San Juan, Batangas. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP digdi sa laog kan siyudad Canaga kasud mga alas 12:30 na pagkahapon and party kan sarong wanted person na may warrant of arrest. Iyan pinagdako pa sa barangay kan Carolina, Naga City, Kasudma. Ang operasyon na pinagpanginutan kan Substation number 4. Katabang man ang operatiba kan City Mobile Force Company asin man kan grupo kan Intelligence Unit. Digdi sa parte mismo kan Banwaan o kan siyudad kan Naga. And nasambit na nga lalaki nag-iedad nin 50 anyos, mayagum, sarong siman, residentes kan barangay kan Altisa, Sipokot, Camarines Sur. Pinagdako pini tabisa kan mandamiento de aresto sa kasong istapa sa irarom kan Article 315 paragraph 1 and B kana revised penal code. Anasambit ng warrant may criminal case SD 26-8847 pig paluwas kan Regional Trial Court Branch 37 3rd Judicial Region kana Santo Domingo City, Iba Ecija kana Marso 19, 2026. May rekomendadong piyansa sa kantidad na 60,000 pesos and ipinagpaluwaskan korte para sa temporaryong libertad kana nasambit ng suspect. And suspect na tulos man and pinagadara sa parte mismo kan sarong klinika para man magpasairarom kan medical examination Our Lady of Lourdes Infirmary antes ni pinagdara sa Station 4 asin pinagakulong. Nagalat na lang kan mga autoridad ang magiging disposisyon kan korte para sa nasambit ng suspect na siman na may kasong istapa.
Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal ada Australian na Army na nagapartisipara sa kasangga exercise digdis kaog kan na probinsya kan Camarines Sur, partikular na duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Tao ni mga gamit pang eskwela sa mga estudyante kan Balugo Elementary School. Tabi ni Ninyo Taiko, ang alkalde kan na Banwaan kanda Pasakaw, Camarines Sur, personal na pig-ibahanda ang mga miyembros kan Australian Army sa ginibong okasyon na kana sudma magigirumduman nagpanauman in libreng school supply and LGU Pasakaw sa paagi ni Taiko kung saan labi-labi man ang kaugmaan kan mga kaakian ninhuli na igwa naman na nindugang na gamit pa para sa sindang pag-eskwela. Ang grupo kan Australian Army yaon digdi parte kan na probinsya kan Camarines Sur yan tangani manda makaibanan da sa ginigibong kasangga exercise digdi sa laog kan Camarines Sur kan na tropas kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, tinamad iba pa nga mga line agencies sa pagkakaiguanin pagpapatarabangan ang aning mas pang mapakusog ang depensa and Puwersa Armada kan Pilipinas. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal na sa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Alas 6:41 kasubanggi, matriyompong nagkondusir kan anti-illegal drug operation ang mga operatiba kan Police Station 6 diyan sa Barangay Kararayan digdi sa Naga, katuwang ang PDEA digdi sa Region 5 na nagresulta sa pagkaarestar kan sarong pagtutubudan na imbelto sa illegal na droga. Saruining 41 anyos na lalaki, igwang kasaruan asin residente kan Barangay Kararayan sa Naga na mayo maning trabaho na kumpiskar gikan sa suspect ang 8 pidaso kan heat-sealed transparent plastic sachet na igwakan tigtutubudan na shabu na may kabilugan na timbang na poko mas o menos 2 gramo asin may standard drug price na pagkakarkulong nagkakantidad 13,600 pesos. Matapos ang pag-arestar, tulad sa pigpaaram sa suspect, ang rason kan sa pagkakada ko pasilan sa iyang mga diretsyo. Base ini sa lay, asin man sa tataramo na sa iya naiintindihan. Sabi pa na ang bilog na operasyon, record gamit ang body-worn camera bilang pagsunod sa nagadanay na patakaran sa law enforcement operations. Base sa verifikasyon sa crime information reporting and analysis system, nagluluwas na ang suspect. Igwang naenot na record katakod kan pagbalgar sa Presidential Decree number 1602 kan Agosto 3, 2020 sa presente yaon sa kustudiya na kan Police Station 6 ang suspect mantang pigaandam an magakanigong dokumento para sa pagsangat nin kaso sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag na baleta sa lado lokal. Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, magkakugusan pa subuot kanda makuhaan na magtugang o makuhaan na bangkay kanda magtugang na babae na grade 8 student sa laog sa indang CR matapos na matupok nin kalayo an sa indang arong duman sa Palmeras Home Setu sa Lunggigi, Kararayan sa laog na Siyudad Canaga. Adipisilan subuot ang mga residentes asintugang kanin duman sa Palmeras sa Lunggigi sa Kararayan na apundoon ang kalayo ni nuliman ka na maluya bulos ka na tubig sa saindang lugar. Apura kayanda ga lalaman man subuot ni na mga guma laog ka na rong kaya lalong naging marikas ang pagkuriyat ka na makusuga na kalayo. Ayag pa kan mga residentes pinagpurabaran paninda rauton asin gabaon anda paril kanarong alagad na dipisilan sinda asin day nagtrayumpo ninuli kan simentado asin matibay ang pagkakagibo kana sambit na nga istruktura.
nakaligtas man tulos asin nakaluwas sa arong tugang na lalaki kan mga biktima asin nasa kataid sa naman na party kan sa indang harong pinagporbaran pasubot kaning isalba asin iligtas sa iyang tugang na duwa nakulong sa laog kan sa indang harong alagad daina nakadagos sa laog tugang na lalaki para i-rescue mga biktima bunga naman kan marikas na pagkuriyat kan asambit ng kalayo. Sabi kan Bureau of Fire Protection BFP alas 11:22 in Banggi kana Hunyo 10 kana makaresibid sindanin apod mapadapita sa sarong dakulang kasulo biglang nag-arab-adab sa nasambit ng lugar dakula na subuota ang kalayo kan kasulo tarong kana mag-abuta ang mga bumbero tulos man na ipinagpaaram sa mga autoridad na may duwang aki na natrapa sa laog kan nasusulong residensya. Maswerte man na nakaligtas sa nasambit ng kasulo ang duwa pang bunsong tugang kan mga biktima sarong babae asin sarong lalaki ini matapos sindang iiba kana nasambit ng mga insidente kan pagkabanggi ang magurang na naghali atin nakidumamay sa barangay Kalawag sa laog kan na syudad kan na Naga. Abot nin pagkaaga matapos mangyari ang kasulo nagbalika sa pinangyarihan kan kasulo na mga arson investigation kan Bureau of Fire Protection sa laog kan Naga kasudma. Inita nga ning liwat na magsagibo nin investigasyon para maaraman kung sa ina eksakto naggikan ano ang naging kausa kanasambit ng kalayo. Tagpud ngunyan ayo pa nin pinagpapaluwas ang Bureau of Fire Protection BFP Naga apadapit kan sa indang investigasyon ko sa inagpoon ang kalayo nasambit ng residensya kan mga biktima kung sa induang aki na magtugang ana binawian nin buhay. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mayo pang malinaw na plano ana walat na magurang asin kan magtugang na binyas na nako ang gadana na magkugusan pa sa nasulong harong dyan sa Pisto Street, Palmera Village, Barangay Karayan na Naga City kung sa ina digdi temporaryo silang madagus magigirumduman alas 11 nin pagkabanggikan mag-arab-adab anda nasambit ng residensya kanda magtugang na Marian 13 anyos asin Michelle 12 anyos grade 8 student ka na sa Lunggigin National High School mantang papuli gikan sa sarunga lamay ang sindang mga magurang na sinda Ryan asin na Marilu. Sigun sa 42 anyos na ina, kana magtugang dahi paninda maaraman kung sa insinda madagos asin makikidagos ninulitan na tupok ang sindang harong ni sarong gamit mayo ni natada nangyari nga kasulo. Mayo pang maitaon na numero ana mga magurang kana mga daragita alagad bukas tindang magresibi nin anuman tabang mantang paglalamayan ana sa indang aki sa likod kan Barangay Hall duman sa Kararayan na Naga City. Maski ngani may panin maitaong resulta ang Naga City Fire Station sa indang investigasyon sa pangyayari nagtutubod si Marilu at charger arani sa indang pintuan ang pinagikanan kanasambit ng kalayo ni Nulita di tuod ang mga ini iwala na naka-charge ang sa indang mga devices. Doon pa man kining 52 anyos na tiyaon kan mga aki na nasambit ng mga biktima marikas daang nagdakula ang kalayo kana nagtalikod na banggi sa atubangan kan harong kan magtugang kadadain na nagibo kan mga pagtaraid na mailigtas ang nasambit ng duwang biktima. Igwa sa nakuta na ninluluwasan sa likod kan harong alagad ni kung bastante tanganing digdi kaigwa ni makadulaga ang nasambit ng duwang aki.
ana ninhuli kan subot posible dain naman na isipan na kanda dua makadulag asin na makaagi sa likod na parte kan na pintuan kan sa indang harong posibleng digdi na suffocate ang duwang aki kaya ini na trap asin na nasulong nakadamay sa nasulong residensya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata-barata sa lado lokal, formal nang pinag-inauguraran ang bagong mental health hub sa Laog kan Naga City bilang kabalikan na pagpapakusog kan mental health services para sa mga residentes. Ang pasilidad kabalikan na angat kahimati sarong mental health program na pinaglansar kan 2024 sa pakikipagtabangan kan angat buhay mga lokal na opisyal asin Department of Psychology kan na Ateneo de Naga University. Magigirumduman ang bagong hub sa ikatulong eskalon kana Raul S. Rocco Library asin na maserbing permanenteng lugar para sa mental health counseling session. Sabi kan alkalde kan Siyudad Canaga ang pagbabago kan pasilidad na ipasunod sa tabang kan mga partner organization asin pribadong sektor na mayo ning gastos ang lokal na gobyerno kan Naga, sabi ni Mayor Lene Robredo. Pinaglalauman na madadagdagan pa kan na bagong hub ang suporta sa mental health unit kan City Health Office 2 sa paghatod nin serbisyo kan mga nangangaipuan nin mental health care, sabi pa man kan alkalde. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyan na kaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapa sa tuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.